sobrang dumi. Mararamdaman mo talaga dito na parang napabayaan talaga natin yung kalikasan. Noong July 24, tinamaan ng matindi ang Metro Manila ng Super Typhoon Carina. Isa sa mga pinaka-apektadong lugar ay ang Marikina City. Pagkatapos ng bagyo, tonne-tonneladang mga basura ang nakikita dito sa Marikina. Pero hindi nyo pwedeng sabihin na madumi ang mga Marikenyo dahil ang mga basura na to ay galing sa iba't ibang lugar na inagos sa ilog. Umabot ng first alarm dito sa Marikina at napuwersang lumika sa mga residente na malapit sa Marikina Riverbanks. A day after ng pananalasa ng bagyo, naglilinis yung mga tao dito kasi sobrang daming basura at dumi na nagkalat. Lumutang yung mga basura at dumi na to nang dahil sa pagbabaha. And this has been our problem for the longest time. Ilang taon na nating sinusolusyonan ng pagbabaha at hanggang ngayon, problema pa rin natin. Hindi lang abala yung dulot ng mga bagyo Isa rin tong threat para sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Noong 2020, pumunta rin ako sa Marikina after ng bagyong Ulysses to see what's on the ground. And I would say na this year, mas prepared na sila. Pag hindi ka kumikilos nung araw, talagang maraming maaalot. Ngayon, alert na ang tao. Puti naman at prepared na yung mga tao. Pero sa totoo lang, dapat hindi na ito nangyayari. Yung pagbabaha at yung mga nakakapinsalang bagyo. Climate change is real. At dahil mas uminit yung mundo natin, mas madami yung energy na na-form na bumubuo ng mga typhoons. Kaya let's protect our environment. Para rin naman sa atin to